Si Marco ay isang batang mahilig sa mga kwento tungkol sa mga engkanto at halimaw. Ngunit sa kabila ng kanyang interes, hindi siya naniniwala sa mga kwento tungkol sa mga aswang. Isang gabi, habang nagbabasa siya ng libro sa kanyang silid, narinig niyang may kakaibang ingay mula sa likod bahay. Alam niyang hindi ordinaryong aso ang tunog, kaya nagpasya siyang alamin kung ano ang nangyayari. Palihim siyang lumabas ng kanilang bahay. Tahimik na sinundan ng tunog. Tila may humihila sa kanyang kuryosidad kahit na may takot na bumabalot sa kanya. Ang dilim ng paligid at ang malamig na simoy ng hangin ay nagbigay ng kakaibang kilabot. Ngunit hindi siya umatras. Nakarating siya sa likod ng kanilang bahay kung saan nakatayo ang puno ng mangga. Habang papalapit siya sa puno, nakaramdam siya ng kakaibang takot. Sa liwanag ng buwan, napansin niya ang isang figura na tila may hawak na piraso ng karne, nakaluhod sa lupa at parang may kinakain. Kinilabutan siya nang mapansin niya na ang katawan nito ay hindi normal. Ang katawan ay hubog na tila isang tao, ngunit may mga kuko at mahabang daliri. Nais sana niyang tumakbo, ngunit tila natutok ang kanyang mga mata sa nilalang. Unti-unti niyang napansin ang nakakakilabot na mga detalye nito. Ang mga mata nito ay tila naglalagablab sa pula, at may mga ngipin na matulis na kumikislap sa ilalim ng liwanag ng buwan. Biglang tumigil ang nilalang sa pagkain. Tumingala ito at tumingin ng diretso sa kanya. Napatigil si Marco sa takot at para siyang napako sa kanyang kinatatayuan. Hindi niya alam kung makakatakbo pa siya. Nakatingin lang ang nilalang sa kanya at habang tumatagal ang mga segundo, parang napapalapit ito ng hindi man lang gumagalaw. Narinig niya ang sariling pangalan na pabulong na sinabi ng nilalang. Marco! Pinilit niyang ilipat ang kanyang mga paa, ngunit natatakot siya sa bawat paggalaw. Nang bigla ang aswang ay ngumisi at dahan-dahang tumayo. Nakaramdam siya ng matinding takot at napapikit, umaasang isang bangungot lang ito. Ngunit nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakatayo na ito sa mismong harap niya, halos isang hakbang na lang ang layo. Sa takot, napasigaw siya at tumakbo pabalik ng bahay. Halos mapatid siya sa bawat hakbang, ngunit hindi siya huminto hanggang makapasok siya sa kanilang bahay. Pagkapasok niya, mabilis niyang isinara ang pinto at huminga ng malalim, habang ang puso niya ay tumitibok ng napakabilis. Sumilip siya sa bintana at nakita niyang wala na ang nilalang sa labas. Ngunit nang bumalik siya sa kanyang silid at tingnan ang kanyang sarili sa salamin, napansin niyang tila may mga bakas ng putik sa kanyang mga kamay mula sa lupa ng likod bahay. Muli niyang narinig ang boses ng aswang, pabulong na tinatawag ang kanyang pangalan mula sa labas ng bintana. Marco! Mula noon, hindi na niya magawang matulog ng maayos. Sa tuwing gabi, tila naririnig niya boses ng aswang, pabulong at palapit ng palapit. Patuloy ang bulong sa kanyang isipan at kahit anong gawin niya, hindi niya ito maalis. Ang tunog na minsan niyang kinuryusidad ay naging bangungot na hindi niya matakasan.